Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for April 21, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari niyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message niyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirit's Guide, mga ganap po ngayong April 21, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Spirit's Guide, mga mensahe po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 21, 2024. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius. Sa araw na ito ngayong April 21, 2024, may nakita ako ditong a-attend kayo ng meeting, pwedeng nagkaroon ng teamwork, reunion, pwedeng nagkaroon ng party. Tapos may nakita akong community. Okay? So this is social gathering po, pwedeng public space, mayroong crowd, pwede din networking. Basta po may party, may crowd, magtipon-tipon lang ng mga tao, pwedeng reunion. Tapos may nakita ko ditong biglaang pagbabago. Pwede din you are putting, nagkaroon ng solitude, nagkaroon ng boundaries. May biglaang pagbabago po. Nagkaroon ng authority. May nakita kong education dito. Pwedeng nag-take kayo ng masteral, board exam. Pwedeng hindi kayo ito ha. Pwedeng may iniisip kayo na nag-take niyan. Pwedeng nagkwento sa inyo. Like for example, kamag-anak nyo, anak nyo. May nakita ko ditong institution. Pwede din nakaranas kayo ng restriction. May nakita ko dito, may hawak-hawak kayo na libro, document. Tapos, pumunta kayo sa isang malaking building, pwedeng university, pwedeng hospital, pwedeng government agency, corporate structure. Malakas ang inyong intuition ngayon. May nakita ko ditong separation issue. Pwede din nagkaroon ng long distance na medyo kayo malungkot. Tapos, umiiral ang ego dito. Or may isang tao na iniisip mo na umiiral yung ego niya. Nakita ko dito na some of you
O, di ba, may sabi ako kanina na may bit-bit na libro, pwedeng document, pwedeng may concern regarding sa education. Basta po may nakita ko dito na nagsaliksik kayo, nag-research kayo, pwedeng through online, World Wide Web, pwede ding nag-imbestiga kayo sa social media na may nalaman kayong katotohanan, pwedeng may nalaman kayong learning. Pwede din nagbabasa kayo ng libro ha, tapos may nakuha kayong learnings para ma-enhance yung skills nyo. Okay? So this is all about research. May basta malakas ang yung intuition, may malalaman kayong sikreto, katotohanan, clarity, and may concern regarding sa education. May nakita ko dito, ang mensahe pa pala, bago ko makalimutan, ang mensahe po dito is seek knowledge. Yes, so this is the clarification of your cards here, na seek knowledge. Alamin mo ang katotohanan, alamin mo para may malaman ka. Okay, and this is, and the message is enlightenment, which is clarity, and these 4 cards, 4 cards na ha, na nagkaroon ng connection, na may ganap talaga, na regarding sa clarity, sikreto, pwedeng learnings. Yan, nagsabi dito, enlightenment, pursue spiritual growth. Okay? Spirits guides, ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 21, 2024. Energy po nila. Kunin ko to. Career and money ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 21, 2024. Spirits guide, love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 21, 2024. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius. Sa mga hindi pa nakapanood ng Mantika by Tarot reading nyo, ang dami po noon. Doon, career money, Mantika by Tarot reading for April, love life, i-check nyo po. And may bago po tayong upload ha, baka nakalimutan nyo. May bago po tayong upload. Tungkol po ito sa April 16 to 30, 2024 nyo po. Career and money and love life. So, check nyo po. At check nyo rin po yung weekly Gabay Tarot reading nyo po. Nung in-upload nung Sunday, I think, Sabado, Linggo, oo, dyan. Tapos, good news po sa mga Gemini. Oo, may 10 days reading po kayo simula nung April 19 to, I think, 29. Basta 10 days po yan straight. May nag-request po, may nag-sponsor. Requested by Miss M.
So, check nyo po. Kasi general reading po yon para sa lahat ng Gemini. So, check nyo ha. Supportahan nyo. And, ayun. Ano pa? So, open na po yung booking natin. Open na po yung schedule natin for booking. Yan. Para po sa gusto magpa-personal reading. Check nyo po yung description box nasa baba ng video na ito. May link po dyan. I-click nyo po and message me sa Messenger. Okay, mag-connect na po yan diretso sa Messenger. Tapos message me for inquiry and for booking. Okay? So, maraming salamat po. So, tingnan natin kung ano yung repeating number. Okay, isa lang. Okay. So, the repeating number is 22. So, this is a soul mission, divinely purpose. This is about two people, duality, pwede din balance sa kaperahan, emotion, relationship, partnership. And this is your strength, about your strength na adaptability, insight, may selflessness na ganap, medyo sensitivity, meron din diplomacy. May nakita kong hope and healing dito. Pwede din na may dumating na opportunities. Pwede din renewal. Maaring nag-attend kayo ng kasal dito or kasal nyo. May nakita kong hope and healing dito and faith. May unexpected na tulong or regalo, unexpected help. May pag-asa po kayong madama. May pag-asa kang madama, maging positibo at gumawa ng paraan. This card offers hope and guidance. So kung nahirapan ka ngayon, have faith that your luck is about to change for the better. Maaari ring inspired to create beauty and style in your home. Nag-decorate kayo, pwede din paggawa kayo ng bahay or nag-renovate, nag-decorate, ganon. This card tells you na all your dreams are coming true. Actually, I consider this as a money luck. Yes, kung sa career to ha, I consider this as a money luck. Kasi itong card na ito, magbibigay ito ng money luck eh. So, this card may also indicate that you are healing from money or job loss. So, may parating po na money luck. Kasi may sabi dito na may parating na, anong tawag nito? Luck. That your luck is about to change for the better. May darating po na tulong. Para sa mga negosyante, you may be guided to begin a new business or you have a hidden talent that you can put to good use. Pwede din passion mo ha, na gawin mong negosyo. So, some of you nakatanggap ng recognition, awards, fame, recognition kasi nakilala kayo sa inyong kapaitan, talino, sipag. You are healing from the past and feeling hopeful for the future. Sabi po dito. Kung sa love life ito, para sa mga single, you are in a process on healing path, some of you. Pero don't worry, you are destined to be with someone. Para sa mga may relasyon, sa buhay mag-asawa, the couple felt calm and harmonious sa relasyon nyo. So claim nyo ha, ang ganda kasi. Gemini, Libra, and Aquarius, claim nyo yan. And the clarification is, which is maganda. Yes. Kasi diba sabi ko sa inyo na may partnership, may pagbalanse. May partnership po na magaganap or union. This card tells you na may namumuong relasyon. And this card symbolizes shared feelings and mutual attraction. Mostly romantic partnership ito. And this is also called a destiny card. So isang malaking good news po ito sa mga single. So maghanda dahil parating na ang nakatadhana sa inyo. Kung sa trabaho man ito, may parating na job opportunity or business partnership, kasosyo po. Sabi po ng card dito, nag-grab mo na yung opportunity na ito dahil may nakikita ako ditong financial growth. Ganda, no? Basta po planuhin ng mabuti at sipagan sa araw-araw.
Okay? Ayun. Ang ganda ng reading. So, tingnan pa natin. So, this is related to your repeating number, right? May pagkakaisa, may reunion, which is the clarification of your card here, may umuwi sa inyo, may nagkabalikan, may bagong pasok ng relasyon, may ganap kasi na agreement, promises. Pwede din nag-propose sa inyo ha, or may ganap na wedding. Okay? So ano pa? Sa career and money nyo po. Kaya nga nakilala kayo sa inyong talino, sa inyong galing at sipag. Kasi hanggang ngayon, no, kung hindi ako nagkakamali, lumabas din ito kahapon sa inyo nyo, marami kayong iniisip na ideas na gusto nyong gawin. At nagkaroon ng clarity. So this is the clarification of your 4 cards here. Diba? May sabi ako na clarity. Marami kayong iniisip na gusto nyong gawa ng paraan or gawin. Basta nagbabasa kayo para ma-enhance yung skills nyo. Yan. Pero, nagkaroon ka ng maraming ideas, right? Pero, sa sobrang daming iniisip na, ang ending nito is, hindi na kayo makapag-desisyon, nalilito na kayo kasi, nag-overthink na kayo or nag-overanalyze. Diba? Sabi ko sa inyo, over is sobra is hindi na yan nakakabuti sa inyo. So, ayun, pagbalansehin niyo po. Most likely, problema niyo to sa nag-overthink or nag-overanalyze kayo sa career and money niyo. Confused ka na eh. Marami kang gawin, 'di ba? Hindi ka makapili, hindi ka makagawa ng desisyon kasi sobrang dami na ideas. Pwede din na nagkaroon ng balakid. Nagkaroon ng delay. So, umiral yung weakness mo, 'di ba? Ang weakness ng Gemini, Libra, and Aquarius is impatient, hindi makapaghintay kasi hindi ko kayo masisisi niyan kasi marami kayong naisip na idea na gustong gawin. At ang ending, hindi kayo makagawa ng desisyon kasi maraming idea. Lahat posibilidad na maging success. Kaya nalilito ka na. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, basta over na. O overthinking, overanalyze, nakakasama na yan sa inyo. Tapos sabi po ng card dito na wag po muna paniwalaan yung mga bagay na hindi totoo. So fact check nyo muna, mag-investigate kayo, which is the clarification of your cards here na nagsaliksik kayo. Tama to yung ginawa nyo. So, ayun ha, huwag kayong maniwala agad sa mga chismis, sa mga balita dyan, sa mga bagong kaalaman. So, fact check nyo muna, magsaliksik kayo para malaman nyo talaga yung katotohanan, seek knowledge. And connect to your intuition also. Kasi ito yung magbigay sa inyo ng, anong tawag dito? Next step yung gagawin. Okay? How to connect to your intuition? Kung hindi kayo makapag-meditate, take a long walk, or kung ayaw nyo, labas na kayo sa bakuran nyo na maraming puno. Kung pwede, maaga po ha. Kung pwede lang po. Tapos, ayun. Magpaa kayo kung pwede sa lupa. Kasi si Earth, ito yung makatulong sa inyo. Yung magulo yung isipan nyo, hindi na kayo makapag-decide. Oo. Ito yung, kung magkaroon ng grounding kasi, ito yung si Earth yung magbalanse sa inyong energy. Para makapag-meditate kayo ng maayos. Pakinggan nyo yung huni ng ibon, ingay ng mga dahon, puno, and feel your breathing. Kasi dyan yung magsisimula yung appreciation mo sa life. Diba? Breathing is a gift of life. Gift from our God. And connect to yourself. Connect to your energy, connect to your body, inhale, exhale. Then meditate and talk
Oo. And talk or leave a one question. Kung may sasagot, intuition nyo na yan. Kung hindi pa rin, kung mahilig kayo sa journal or diary, mag-leave kayo ng one question. Kung tuloy-tuloy na yan, that is your intuition. Kung gumagawa o mahilig kayo sa paintings or sa craft dyan, kung tuloy-tuloy na yan na without plano, that is your intuition. Hindi na kailangan gumasta po. Kasi minsan, kahit ako dati, kung na makapag-travel lang ako, tapos makita lang ako ng makastay lang sa isang beach resort, ayun, makakonect na ako sa aking intuition. Oo, 'di ba? So, may paraan na hindi na kailangan maggasta. Yun yung sabi ko, take a long walk. Kasama na yung exercise na yan. Pero siguraduhin nyo na tama yung tulog nyo ha. Tamang tulog, tamang kain, tamang pahinga, then meditate. Kung pwede maaga po, yung walang ingay na radyo, sasakyan, TV, kung pwede lang po. Okay? So, diniscuss ko to kasi may may nag-request sa akin. May mga bago kasing dito, viewers. Okay, sana tayo. Yun. May nakita ko dito na may concern kayo sa ma-pride na tao. Pwedeng kayo ito or yung tao na yan nakasamahan mo sa trabaho. May concern kayo na may nakita rin ako dito na hindi ka, pwedeng kayo to ha, na hindi kayo nakikinig sa payo or yung tao na binigyan mo ng payo na hindi nakikinig. And this card tells you to clear up any hurt feelings, i-address mo yung hurt feelings mo, yung adjustment mo, ayusin yung dalawa. Kung pwede ha, kung open-minded yung taong yun. Maaring mabigat sa loob ang confrontation na ito pero kailangan natin harapin to clear up any hurt feelings. Okay? Baka nagtaka kayo na bakit nagkaroon ng blockages sa mga hihintayin nyo. Baka kailangan itong i-resolve po kasi lumabas parating lumalabas. So, baka kailangan pong harapin natin, i-resolve natin para dumating yung para mawala yung blockages at makapasok yung blessings na para sa inyo. Okay? Ayun. Ano pa? Okay, may nakita kong block intuition dito and manipulation. So this is the clarification talaga na some of you hindi nakakonect sa inyong intuition. So take time na mag-connect sa inyong intuition. Yung sabi ko kanina kung paano mag-connect. Kasi sa intuition siya yung magsabi kung sino yung taong nanloko sa inyo. Kung sino yung taong, kung yung taong yon nagsasabi ba siya ng totoo or hindi. Malalaman mo yan. Kasi kasasabihin, i-inform po kayo ni intuition na hindi siya totoo sa inyo. Yung nagsisinungaling siya. Pwede din, sa intuition nyo magsasabi kung nasa tamang path ka. Siya yung magsasabi kung ano yung next step na gawin mo. Siya yung magkakabay patungo sa success. So, mahalaga talaga na mag-connect kayo sa inyong intuition. Pero kailangan talaga na mawala itong blockages na ito. Kasi kung may blockages, hindi talaga kayo makakonect sa inyong intuition. Kasi itong blockages na to, kung meron kayong willingness na mabigyan ng solusyon, may willingness na makinig, willingness na mag-connect kayo sa intuition, mawawala yan. Basta mag-connect lang kayo. Okay. May taong hindi totoo sa inyo. Kaya nga may sabi ako sa inyo parang 4, 5, 6, 7. 7 cards na nagsabi dito na may taong hindi totoo sa inyo. May dapat kang malaman kasi may sekreto. Pero nalaman mo to, clarity. Kasi naggawa ka ng action Nag-connect kasi yung intuition. Oo. Tapos nakikita ko dito, di ba, may kausap kayo na matigas ang ulo. Pwedeng kayo ito or yung kasamahan mo dyan.
Lumabas din yung ugali dito na masakit siya magsalita. Pwede din, some of you hindi ka makagawa ng desisyon kasi hindi kayo ready, natatakot pa. Nagpapadala sa takot, nabibigatan sa paggawa ng desisyon. Anong sabi ng card dito? Calm and balance. Kailangan nyo talaga mag-meditate po, Gemini, Libra, and Aquarius. Kasi naguguluhan kayo eh. Sabi ko sa inyo, basta overanalyze, overthinking, basta nakakasama na yan sa inyo. Yan ang dahilan din na magkaroon ng blockages. Okay? Oh, this is good kasi you are moving on from challenges. So you are focused on mind healing instead of suffering. This is good, Gemini, Libra, and Aquarius. Yung challenge nyo ngayon, nagkaroon ng toxic environment or toxic relationship. Basta toxic traits. Okay. Nakikita ko dito na lumalayo ka sa isang tao na nagdulot ng toxic relationship, toxic environment, nagkaroon ng toxic traits. Tapos, pwede din na lumalayo kayo sa hamon ng pananalapit na inyong naranasan ngayon, ngunit may takot ka rin na bumalik yung naranasan mong hirap po. Yan yung iniisip ni Gemini, Libra, Aquarius ngayon. Umiiwas pero natatakot. So, harapin. Sabi po ng card, diba? Pero calm and relax first. Calm and balance. Kailangan talaga yan. So, sabi po ng card dito, focus and have faith. I-release mo yung nararamdaman mo, palitan mo ng positibo na motivate kayo ulit. Kasi minsan ang weakness ni Gemini, Libra, and Aquarius is kung hindi masunod ang gusto nyo or expectation nyo, ma-disappoint kayo, yung manghihina kayo. So, the advice is Gemini, Libra, and Aquarius, para hindi kayo tuluyan ma-disappoint talaga, malungkot kayo sa mga pangyayari kasi hindi nasunod yung gusto mo. Pwede din na hindi pa nasunod kasi nagkaroon ng delay, di ba? So, positive affirmation. Invite mo yung invite mo. Money come to me, kaya ko to. Money come to me, blessings come to me. I-release ko na itong negativity, itong pagiging self-pity. Kasi yung isa sa dahilan din pala, yung pagiging self-pity. Oo, minsan kasi kung hindi masunod yung gusto nyo, magkaroon ng self-pity, huwag nyo siraan yung sarili nyo kasi kakampihin nyo yan. Sabi po ng card dito, focus and have faith, i-release mo yung nararamdaman mo, palitan mo ng positibo na ma-motivate ka ulit. Motivate. Be inspired. Isipin mo yung mga inspirasyon mo sa buhay. Kung ano talaga yung dahilan na nagsisikap kayo sa araw-araw. Huwag kayong mag-focus sa hindi nyo na makontrol. Yung taong matigas ang ulo, huwag na kayong mag-focus dyan. Instead, i-pray nyo. I-pray nyo itong taong ito na magiging okay na makinig siya, na hindi na siya masakit sa ulo, ganun. Isuko nyo lahat kay God. Ang worries nyo, ang hinanakit nyo sa isang tao na hindi makausap. Kesa magbigay ka ng effort, kunwari, magbigay ka ng effort at kausapin siya na hindi naman siya nakikinig. Diba? So at least deny mo. Alam mo na hindi pa rin siya makikinig. So i-pray mo siya. Huwag niyo sabihin kung ano yung plano niyo. Ipag-pray kita, wag. I-pray mo siya sa tahimik lang. Okay? And ayun. Ang daming mensahe. Ang daming mensahe para sa inyo. Relationship to ha. Tungkol sa relationship, toxic traits, yan yung challenge sa inyo. Actually, itong mga ideas nyo, makontrol nyo yan yung pag-overanalyze. Makontrol nyo lang. I-search nyo lang yung mindful skills. May malalaman kayo dyan. Maaring makatulong sa inyo. Kasi naguguluhan kayo, okay? Ano pa?
Ang daming mensahe. Mhm. May concern talaga kayo sa taong hindi marunong magpahalaga sa relasyon, yung abuso. Mm. Kung pwede daw, kung ayaw makipag-usap, kung pwede ha, na iwasan mo na lang. Focus kayo sa makontrol nyo. Okay? So, love message, free yourself. Free yourself and may pag-uusap ng relasyon dito. Moment. Think of a special moment that brought you much joy with your partner. And ang sabi dito, you are safe and supported while you change your career. Wow, may change career. Oo. May bala kayo mag-change ng inyong career na career change. Okay. So, kailangan nyo daw mag-connect sa inyong inner child. Kasi si inner child, ang laki ng tulong niyan ha, ma-refresh yung energy nyo. And lalo na ha, sa mga hindi nakaalam dito, kung mag-connect, mag-give time kayo sa inyong inner child, anong tawag dito? Hindi na kayo magkaroon ng anxiety, stress. Kahit i-research nyo yan. Wow. So this is a message from Archangel Sandalphon, gifts from God. We angels bring you gifts from your Creator. Open your arms to receive it. Wow, ang ganda. Gemini, Libra, and Aquarius. Actually, nabasa ko to sa kahapon sa inyo kung hindi ako nagkakamali. Na alam ni God yung mga nararamdaman mo ngayon. Tutulungan ka niya. Ito yun. Gifts from God. May bibigay siya na tulong sa inyo. Ang ganda, no? Ang ganda. So, sabi dito, open your arms to receive it. Wow! Sabi pa niya ni Archangel Sandalphon, ha? Dala-dala niya yung regalo ni God para sa inyo. Gemini, Libra, and Aquarius. So, claim nyo yan, ha? Tapos, huwag kayo mapanghinaan ng loob. Go lang ng go. Kaya yan. Laban lang po. So, that is your reading for today, April 21, 2024. Gemini, Libra, and Aquarius, please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.